allocated by Congress now includes house wiring materials. Ngunit sa kasawiang palad na naman, Madam Speaker, distinguished sponsor, itong mga local government unit, hinihingan na naman ng building permit yung mga bahay. Kaya nagastos na natin yung pundo ng gobyerno, may mga house wiring na yung mga bahay, hindi natin makabitan, nandyan na yung linya. Dahil paano po i-produce yung building permit? Isawali lang nga yung mga bahay doon sa bundok. Alam mo yun. Kaya nga nilibre na yung mga bahay na yon kasi walang-wala talaga. Those are impractical. Yung taxes ng taong bayan ay hindi napakinabangan ng target beneficiaries. The sponsor is the son of the father of EPIRA. The distinguished sponsor is aware about the rural electrification before he was enrolled in high school. He is already aware of the rural electrification. And you are also aware of this scenario, the situation in the areas where we are electrifying. Now here is a situation wherein Congress tried to electrify by the end of the term of the President, 2028, totally the remaining unelectrified areas, targeting now households, hindi lang barangay. Kasi useless, may kuryente na yung, may linya na yung barangay, hindi naman kayang bibili ng house wiring materials yung mga bahay doon. So nakatiwangwang yung linya. So that the Sitio Electrification Fund allocated by Congress now includes house wiring materials. Ngunit sa kasawiang palad na naman, Madam Speaker, distinguished sponsor, itong mga local government unit, hinihingan na naman ng building permit yung mga bahay. Kaya nagastos na natin yung pundo ng gobyerno, may mga house wiring na yung mga bahay, hindi natin makabitan, nandyan na yung linya. Dahil paano po i-produce yung building permit? Isawali lang nga yung mga bahay doon sa bundok. Alam mo yun. Kasi nag-iikot ka sa district mo. Kaya nga nilibre na yung mga bahay na yon kasi walang-wala talaga. Paano po natin mapailawan yan kung ipipilit yung building permit kaakibat yung Bureau of Fire Protection na mga certification? Ay madali naman po makatakas yan kung masunog. Kasi tadyakan mo lang yung Those are impractical. So, ang nangyari, yung taxes ng taong bayan ay hindi napakinabangan ng target beneficiaries. Can the distinguished sponsor, my BFF, commit that the DILG will issue a rejoinder to our local government units that all beneficiaries of Sitio Electrification Program, tig-2 ilaw na nga lang to, kasi mga maliliit to na bahay will no longer be required that building permit, Bureau of Fire Protection Certificate, na anytime masunog naman talaga yun, lilipat lang sila. Yes, Madam Speaker, we will commit that we will talk with the LMP and to have a dialogue regarding this matter as long as we don't violate any law. And I know this because I was a mayor also before. No? So there are some mayors na magiging lenient, lalo na po sa mga ating kababayan na sawali lang, 2 ilaw lang. And we also implement one-stop shop para po mapabilis ang pagpakuryente ng mga bahay na to. So we can only commit to have a dialogue first and to make sure that we are also following the law, Madam Speaker. Thank you for that commitment. Hindi natin pakuryentehan yung mga kababayan natin. Pailawan lang natin yung bahay nila. Distinguished sponsor kasi mahirap na wala pa tayong death penalty ngayon. So yung bahay lang nilang pailawan natin, huwag yung pakuryentehan sila yung mga kababayan natin.
So, doon sa dalawang bagay na yon, distinguished sponsor, malaking tulong na po yon sa mga kapuspalad nating kababayan na magkaroon ng ilaw na hindi na sila gagastos. Kasi yung mga electric co-op na nga ang pupunta sa bahay nila, papirmahin na lang sila ng aplikasyon. Kasi hindi sila pupunta sa yung iba sasabihin, wala kaming damit sir na pupunta sa opisina, mahihiya kami. Alangan naman, bilhan mo na naman ng damit yon. So, I hope na ma-issue talaga yung kung anong klaseng circular ang issue. That is an appeal and thank you for the commitment, distinguished sponsor.